Diyos sa ating buhay. Mga ilang buwan na tayong nandito sa series ng Heal, Restore, Make It Whole, na mayroong breakthrough. Amen. Na sa buhay natin, kaya ng Diyos na lagpasan, kaya ng Diyos na yung dating hanggang dito ka lang, pero magkakaroon ng another step, another open doors. Amen. Sa mga buhay po natin. Pero, bakit sa panahon natin ngayon, ay patuloy pa rin natin nararanasan yung mga suffering? Wala ba talaga tayong pananampalataya? Na bakit hanggang ngayon, yung iba sa atin hindi pa gumagaling? Merong mga kasakitan, may mga problema na dinadana sa mga tao, pagdurusa. Hello? Diba? Na either wala pa tayong pananampalataya or walang kakayanan ng Diyos natin. Naisip niyo ba yun? Na para bang wala, yung iniisip natin all-powerful God is katang isip lamang. Ano nga ba talaga ito? Mukhang nagdudunahan na kami. Kaya nga ngayon, pag-uusapan po natin, healing in the midst of suffering. Na sa buhay po natin, alam niyo po ba, na pwede tayong makaranas ng pagpapagaling ng Panginoon at the same time, dumaranas po tayo ng paghihirap at pagdurusa. Na sa buhay po natin, masasabi po natin kasi na maraming naniniwala na sa kanilang kaisipan, ang pagpapagaling po ay nangangahulugang agaran or mabilis ang pag-alis ng sakit at suffering. Diba? Madalas ito yung nasa isipan natin. Kapag sinabing, gusto kong pagalingin ng Lord, ano yon? Gusto kong alisin lahat ng sakit, lahat ng mga suffering na aking dinaranas. Ngunit, ang madalas po ay, ang Diyos ay madalas gumagawa sa pamamagitan ng pagdurusa upang magresulta po ito sa atin ng mas malalim na pagpapagaling. Pakibulong nga sa iyong katabi. Mas may inaayos ang Diyos at pinapagaling pa pala sa akin. Amen. Minsan gusto natin, Lord, tanggalin mo na ito. Di ba? Lord, alisin mo na po ito. Ang sakit, ang hirap. Pero hindi natin alam na doon pala sa mga bagay na yon, meron pang mas deeper healing na gustong iparanas sa iyo ng Panginoon. Amen. Na kahit po si Apostol Pablo, kung papasilin po natin, ay nakaranas na matinding suffering sa buhay. Ang tawag niya dito ay tinik sa laman. Subalit, nandoon natutunan niya na sapat ang biyaya ng Diyos. Na sa oras po na ito, pag-uusapan natin, gusto kong maintindihan po natin na kahit pala sa pagdurusa, ang pagpapagaling ng Diyos ay gumagawa. Ulitin ko, na kahit pala sa gitna ng pagdurusa, ang pagpapagaling ng Diyos ay gumagawa upang palakasin tayo, pinuhin tayo, at mas palapitin tayo sa Kanya. Ready na po ba tayo sa pagpapagaling ng Panginoon? Amen. Kumayo po tayo muli. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We bless your name, O God. Marami po salamat dahil gusto mo kaming turuan, hubugin ngayon, hindi dahil sa gusto namin lamang, Panginoon, kundi sa paraan na gusto mong mangyari sa buhay namin. Katulad ng Panginoon, sinabi niya, not my will, but your will be done, Panginoon, sa kanyang buhay. The same thing with us right now, Lord. We pray. Sama-sama po kaming nagpapakumbaba sa iyo. Wag lang po yung aming gusto, wag lang po yung aming nais, Panginoon. Basagin mo, sirain mo anumang mga maling pangangatwiran, maling pananaw sa aming buhay sa umagang ito. Nais po namin ikaw ang magturo sa amin. Nais po namin ngayon sa aming paglakad bilang mananampalataya, bilang mga tagasunod mo, Panginoon, ay maunawaan namin ng malinaw at magawa namin ang iyong kalooban, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong likod, itago mo po ako sa iyong likuran. Patuloy na mahayag ang iyong kalooban, ang iyong nais sa aming kalagitnaan. Maging sa mga kapatid namin nasa mga online ngayon na nanonood, Lord God, we pray that you will move, you will speak to them, Lord God, kung paano ngayon
kumagawa ka, kumikilos ka, Panginoon. The same thing with anyone who will watch, Lord God, ng yung life na ito, O Lord Jesus. We pray that you will work in their lives. Kung merong mga pagkakataon na nagdududa na sila sa iyo, Panginoon, Lord, muli mong palakasin, iyayas, Panginoon, yung kanilang kaisipan ngayon, O God. Gamitin mo ang mga salita mong ito para ikaw ay patuloy na mahayag at maluwalhati sa aming mga buhay. Kayo lamang ang maparangalan, kayo lamang ang mapapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, healing in the midst of suffering. So, kailangan muna natin maunawaan na ano nga ba yung pain and suffering? Na bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga suffering? Saan ba ito nanggagaling? Okay? So, number one is understanding pain and suffering. Ang sabi nga po, ang unang dahilan is the fallen condition of creation. Noong lahat daw po pala ng suffering, pagdurusa, ay nag-uugat sa pagbagsak. Okay? Ng nilalang ng Panginoon. Diba? Nung original design ng Panginoon, sabi ng Panginoon, after the creation, sabi ng Panginoon, it is good. Diba? Sabi, napakaganda, napakabuti, napakahusay. Yung ginawa ng Diyos, hindi napakaayos. Sabalit, at yung doon sa kasaysayan, sa Genesis chapter 1, doon sa creation, sinabi ng Panginoon, napakabuti, napakaganda. It is good. Pero pagdating ng Genesis chapter 3, ano nangyari? Nagkasala ang tao. Na doon nagsimula yung sabi ng Romans 8, Romans 8:20 to 22, sapagkat ang buong nilalak ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumasakop sa kanya. Sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang malulalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihigbi na at nakakaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Kumbaga dahil sa fallen condition, maging ang creation, ang sabi pa nga doon sa ibang salin, katulad ng isang inang nanganganak. So ganoon yung kasakitan, ganoon yung hirap na nararanasan ng sanlibutan because of the fallen world. Pansinin po natin na, naisip ko nga, yung mga nanay, di ba? Hindi madali ang mga anak. At isa yun sa kasama ng sumpa. Na maging yung sangkatauhan at sanglibutan ay bumagsak. At dahil dito, nagsimula yung pain and suffering. Number 2 is the consequence of sin. Dahil sa kasalanan ay nagbunga ito ng pagbagsak o pagkabulok. Sabi nga, itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon na ito yung resulta, direct or indirect, ng mga bunga ng kasalanan. Basahin po natin, Romans chapter 5. Basahin nga po natin sabay-sabay. Kung paano ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat lahat ay nagkasala. So yung moral and spiritual na kahulugan po nito ay ano daw po? Yung anyo, may iba't ibang anyo ng pagdurusa. Sabihin na po natin, yung kasakitan, mga conflict sa relasyon. Tama? Pansinin nyo yung pagkakagulo-gulo ng tao, maging sa relasyon ng tao, kasama po yan. Yung kawalang katarungan ng lipunan. Injustice. Na masasabi po natin na ito daw ay dahilan, nangyayari ito dahil sa pagpili ng mga tao na baliwalain yung utos ng Diyos. Every time daw na binabaliwala natin yung kalooban ng Panginoon, yung mag-utos ng Panginoon, then nagkakaroon ito ng consequence. Tama? Nasa buhay natin,
minsan doon sa mga individual ay umaano sila ng consequence. Tingnan po natin, sabi ng Galatians chapter 6, 7 and 8, huwag ninyong lilangin ang inyong mga sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano daw ang tinanim ng tao, ano daw po? Yun ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So marami po tayo nararanasan kahirapan o suffering dahil sa mga mali nating ginagawa. Isa na po dyan yung pag-aabuso sa ating mga katawan. Amen. Ano daw po? Katulad nito, halimbawa, trabaho ka ng trabaho. Sinasabi ng Lord, magpahinga ka. Ayaw mo magpahinga. Okay? Overtime dito, overtime doon, puyat ng puyat. Tapos magdadagdag ka pa ng mga vices sa iyong katawan. Magdadagdag ka pa ng mga bawal, mga bisyo. Tapos, ina-expect mo na yung bunga nito ay maganda, malusog, ahaba ang iyong buhay. Pero ang totoo, kung ano daw ang iyong tinanim ay iyong aanihin. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Pakibulong nga sa katabi mo, huwag mong dayain ang iyong sarili. Diba? Madalas in-expect natin, gagawin ka pa rin yung bawal. Pero tapos in-expect mo, magiging malusog ka. Sinabi ng doktor, huwag mo nang kainin yung taba, kain ka pa rin ng kain ng taba. Sinabi ng doktor, iwasan mo ng ma-stress, pa-stress ka pa rin ng pa-stress. Tapos inaasahan mo, hello? Diba? Aminin. Pagkatapos mong abusuhin ang iyong katawan, tapos ina-expect mo na magiging maganda yung resulta nito. Sabi rito, ano daw? Huwag mo linlangin. Di ba yung baliw? Ginagawa niya yung gusto niyang gawin. Tama? Na ina-expect niya, pareho-pareho, maganda yung magiging resulta. Hindi ko sinabing kahigaling. Na gusto ng Panginoon, katulad ng sinasabi ni Paul, na huwag nating dayain ang ating sarili. At huwag nating sisihin ng Diyos. Madalas, di ba, nangyayari sa atin, Lord, paminsan pinagaling na tayo ng Panginoon, pero dahil ang titigas ng ulo natin, ano nangyayari? Nagkakasakit ulit tayo. Amen. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit hindi ko nagpapagaling? Ang sabi, huwag mo tuyain. Niloloko mo ang Diyos. Niloloko mo ng sarili mo, tapos niloloko mo rin ng Diyos. Kasi, ano man ang iyong ginagawa sa sarili mo, magbubunga ito sa iyo. Kaya madalas, yung kahirapan, yung suffering, yung mga problema, hindi naman gawa ng Diyos yun eh. Sino may gawa? Ang hihina. Sino may gawa? Ako. Di ba? Tayo yung nag-aano nito. Na meron naman din iba na nagdurusa dahil sa outside situation o outside force. Katulad nito. Ang sabi ng Habakuk, basahin niya po natin, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa kaharasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabilay nagaganap ang pagkawasak at ang kaharasan. Laganap ang karasan at ang labanan. So tamang-tama po ito sa nangyayaring war ngayon sa Israel and Iran. Di ba? Na eto, hindi po ito gawa natin. Tama? Na sa ngayon, masasabi nga po natin, ang dami-daming naging masamang epekto, ang laking idinulot ng mga sakripisyo, suffering na ng ating mga kababayan, maging ng mga Israeli and Iran. Di ba? Iranian. Na masasabi po natin, ang daming nawalan ng buhay.
Ang problema, hindi lang ng mga militar, kundi maging mga inosenteng tao. Maging yung mga bata na walang kamalay-malay, bakit nagkakaroon ng ganito? Tama? So, nagkakaroon ng suffering because of their sin na naapektuhan yung mga nasa paligid nito. Ano pa? Dahil dito, ang daming nawalan ng trabaho. Yung ibang mga Pilipino, pinauwi o umuwi sa takot. Pagkatapos, nagkaroon ng, hindi lang kamatayan, merong mga na-aksidente, di ba? Nagkasakit, nagkaroon ng, naapektuhan ng gera, at pagkatapos ngayon, tumataas ang bilihin, nakakuha sila ng dahilan. Okay? Itong problema ng Pilipino, no? Nung namimili ako ng grapes, sabi niya, 350 na po ang per kilo dahil may gera. Wow! Tuwa-tuwa yung mga kahit bulok tuloy, isipin mo, wala. Bibili ka dati, hindi mo pinapansin. Hindi na lang mamili kay Sister Nagkaroon, 120 lang. Grabe, no? Ang tindi na nagaganap na pagdurusa ng mga tao dahil sa gawa ng ibang tao. Na yung sakit at pagdurusa ay hindi po natin talaga maiiwasan. Ito na po yung karanasan ng bawat isa. Kaya maging sa mga Kristiyano, masasabi natin suffering is part of Christian journey. Yes, tama po narinig niyo. Ulitin ko, ang pagdurusa ay bahagi ng buhay Kristiyano. Yung iba hindi makangiti. Bakit? Kasi nga iniisip natin yung magagandang bagay lang. Amen. Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Totoo po rin yun. Madalas kasi, nandun tayo, di ba, ang daming mga Christian ang lumalayo sa Diyos kapag nakakaranas na ng mga pagdurusa, suffering. Bakit ganun? Bakit ganito? Ano nangyayari sa buhay ko? Kung kailan ako naging Kristiyano, ang dami yatang pagsubok, ang dami mga problema pa na dumadating. Kaya anong kanilang gagawin? Lalayo sa Diyos. Tigil na nga yan. Tigil na yung pag-church na yan. Pag-cell group na yan. Bakit? Kasi nga, ang gusto lang nila yung magagandang bagay. Kaya pansinin nyo, doon sa mga prosperity gospel preacher, sa mga prosperity church, na gusto puro pagpapala, magagandang bagay, gusto nilang dumalo doon. Ganito ang mga tao eh. Pero huwag po natin kalilimutan, there's another side of the coin. Meron po akong coin na parehong ibon. Yung quarter coin, nawala ko na lang eh. Yun yung pang magic eh. Pero pag parehong ibon ang isang pera, totoo ba yun o peke? Parehong mukha. Sabihin na lang natin. Kasi sa agila eh. Sa US, agila yung kaya parehong ibon. Di ba peke? Ang buhay Kristiyano, hindi lang puro agila. Amen. May tao din. Hindi lamang puro blessing. Hindi lang puro ganap na buhay at kasiya-siya. Amen. Meron ding pagdurusa. Aray. Meron ding, ano daw po? Pagdurusa. Hindi lang puro puno na pagpapala. Kaya nga po tayo puro gospel eh. Hindi lang po natin pinangangaral dito yung magagandang bagay. Nandito po tayo sa realidad na dumadanas po tayo ng kasakitan, problema, mga pagsubok sa buhay. Amen. Na ito ay hindi natin maiwasan, kundi bahagi ito ng buhay natin. Amen. Ang sabi ng, naalala ko, ito ang problema. 2 weeks ago, anong pinag-aralan natin? Yung tinuro ko about worry. Diba? Ang sabi ng Panginoon, do not worry. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mag-alala. Utos po, at hindi ko ito pakiusap. Hindi ito encouragement, kundi inuutusan ka na huwag kang mag-ala-ala. Okay? Huwag ho natin pagbaliktarin yung dalawa. Madalas kasi, gusto nating tanggapin yung pag-aalala at alisin
yung suffering. Nakukuha niya? Madalas ang ginagawa ng mga tao, mas gusto nilang entertain na, uy, kailangan ko mag-alala sa buhay. Pero ayaw natin na suffering. Nakukuha niya? Pero baliktad. Ang gusto ng Diyos, tanggalin mo yung pag-aalala na yan at tanggapin mo na mayroong kahirapan sa buhay. Once na nangyari ito sa'yo, once na malaya mong natanggap, mag-aalala ka pa ba? Kung alam mo na mayroong ba pagdurusa na darating? Hello? Amen? Diba? Madalas pinagbabaliktad mo yan. Huwag po. Alisin po natin ang pag-aalaala at tanggapin natin, ano ba yung mga pagdurusa, ano ba yung mga suffering na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po, ang sabi ng John 16, basahin nga po natin, in this world you will have, alam niyo sa iba, ang salin po dyan, tribulation. Okay? Hindi lang basta trouble, kundi tribulasyon. Tribulation. Matitinding problema, matitinding sitwasyon sa buhay. Okay? But, take heart, I have overcome the world. Sa Tagalog po, ito po yung version. Mabuting balita. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig sabihin, ang kinakausap niya po rito ay mga Christians. Okay? Matapos niya ipinalangin yung mga Christian na sabi niya, Lord, huwag niyo po silang alisin sa sanlibutan. Sino gusto itong mauna na? Diba? Ayaw niyo ng troubles? Ayaw niyo ng suffering? Ayaw niyo ng tribulation? Sino gusto mauna na? Pero sabi ni Lord, teka Lord, huwag mo muna silang kunin. Bakit? Diba sabi ko nga sa inyo, we are living in a fallen world. Sayang gusto mo mararanasan mo ito. Pwedeng bunga ng iyong pagkakamali or bunga ng pagkakamali ng ibang tao. Tama? O ng ibang bansa. Pero ang sabi ng Panginoon ito pinapakita rito na yung katotohanan na ito ay bahagi ng buhay mananampalataya. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ihanda mo na ang iyong sarili. Na pwede kang pagalingin ng Diyos at the same time, nakakaranas ka ng mga troubles, ng mga suffering sa buhay. Okay? Pero sabi nga, ito ang kagandahan, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Okay? Nasabi niya, lakasan niyo ang inyong loob, tibayan niyo ang inyong loob. Hindi sinabing, okay, i-deny niyo yan. Hindi. Tanggapin niyo yan. Palakasin niyo ang loob niyo. Bakit? Kasi nga, napagtagumpayan na ng Kristo. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kung iniisip nyo, ay hindi ko to kaya, yes, tama. Pero may nakakaya na nito. Amen? May naka-overcome na nito. Kaya gusto ng Panginoon na ipakita sa atin na yung pagdurusa ay bahagi nga ng buhay at sa pamagitan ng pananampalataya at pag-asa sa Panginoon ay mararanasan din natin yung katagumpayan na ibinibigay niya sa atin. Diba? Kung lakas ng wala. So, balikan natin, iba't iba po yung pagdurusa o yung anyo ng pagdurusa. Maaaring sabihin nga natin, pagpapasakit, kawalan ng mahal sa buhay. Sino po rito walang nawalan ng mahal sa buhay? O hindi nyo talaga sila mahal? Pag walang tumaas, hindi nyo lang sila mahal. Nawala sila, pero totoo. Diba? Bahagi ito, pagpupusig, tribulation, yung mga problema sa relasyon na maaari nga po natin harapin sa buhay na ito. Walang exception. Wala. Kahit pastor ka ng mga pastor, kahit sabi nila natin, kahit sino pa man, na maging si Kristo, na walang din na mahal sa buhay. Amen. So, darating at darating yung panahon na mararanasan mo yung kahirapan. Yung pagdurusa. Darating at darating yung panahon. Kaya nga sabi rito ni Pedro, mga minamahal, huwag kayong magtataka. Huwag kayong masyasyak o mabibigla. Okay? Na sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Wow, grabe. Tinutuwid po tayo ni Apostol
Pedro, na akala natin, grabe, Pastor, wala nang ibang hihigit sa problema ko. Ano sabi rito? Huwag ka magtataka. Akala mo lang yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, akala mo lang yun. Di ba, akala mo lang, ikaw lang yung may bigat na pagsubok na dinaranas. Pero ang totoo, di. Akala mo, di pa karaniwan, sabihin mo, normal lang pala yun. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, baka hindi narinig ako. Normal lang pala yun. Okay? Na yung problema, yung mga nangyayari sa atin, huwag kagad bibigay. Huwag kagad susuko. Kasi, akala mo, mabibigat yan, at di pa karaniwan. Pero ang totoo, normal lang pala yun. Ito kagandahan din ng mga Kristiyano. Dahil ngayon, kung matatanggap mo ito, anuman ang mangyayari mamaya. Di ba? Sa buhay mo, sasabihin mo, Lord, normal lang pala yun. Hindi, ay, ako na yata yung pinakakawawang tao. Di ba? Ako na yata yung may mabigat na problema sa mundong ito. Pero sinasabi ni Peter, huwag ka may bibigla. Ngayon pa lang, alam mo na. Okay? Na kapag may nangyari sa'yo, nakala mo ba imposible? Nakala mo ba pangkaraniwan? O hindi pangkaraniwan? Isipin mo, hindi lang ako nakakaranas nito. Kasakitan, hindi lang ako nakakaranas nito. Problema sa relasyon, hindi lang ako nakakaranas nito. Utang, hindi lang ako nakakaranas nito. Pagbagsak ng grades, hindi ako lang nakakaranas nito. Amen. Kung totoo sila, sabi ni Peter, hindi talaga yan big deal kapag yung tinanggap. Huwag niyo tanggapin yung pag-aalala. Ulitin ko ha. Huwag niyo tanggapin yung pag-worry. Ang tanggapin niyo, itong mga nangyayari nito ay normal lang sa atin. Bakit? Sabi niya, sa halip ay, grabe. Uy! Pag naranasan niyo daw yan, imbis na matakot ka, imbis na maglulupasay ka dyan, ano daw? Magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Nakikishare din pala tayo. Okay? Nag-share tayo ng karanasan ni Kristo. Upang ano daw? Maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalatian. Diba? Ito, reality. Totoo naman may damdamin tayo. Ang hirap maghintay. Lord, hanggang kailan mo ako papagalingin? Meron na nagpe-pray niyan ganyan na. Lord, kailan ka maghihimala sa buhay ko? Kailan, Lord, magkakaroon ng pagbabago yung asawa ko? Kailan magkakaroon ng pagbabago yung sitwasyon ng buhay ko? Diba? Parang ito yung lagi natin pinag-pray eh. Pero alam niyo, sabi dito, dapat magala ka kasi kapag nangyari na yun, okay? Kapag yung process na yun, dahil merong mas malalim na tinuturo sa iyo ang Diyos, may mas malalim na pinapagaling sa iyo ang Diyos, hindi lang yung sitwasyon na yun. Sabi doon, magagala ka. Diba? Matutuwa ka ngayon, magsasalamat ka ngayon, hindi yung pinag-pray mo ngayon, nawala. Yes, masaya ka, nawala. Pero kapag nagkaroon na naman, iba na naman ang iyong damdamin. Diba? Iba na naman ang iyong kaisipan, mag-aalala ka na naman. Na para bang ang buhay mo, doon na lang iikot, pero hindi eh. Sabi ng Lord, normal lang yan. Matuwa ka. Amen. Na yung nature, sabi nga, pinapakita yung pagdurusa. Tama? Hindi pa rin naman binabalewala eh. Totoo yan. Merong kahirapan. Merong darating na mga pangit na bagay. Pero, binibigyan din yung kahalagahan ng pananatili ng pananampalataya at pagtityaga sa kahirapan. Pasanin niyo po ito. Sabi nga po, magalak sa pakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Yung Passion of the Christ, ayon sa pag-aaral, di ba napaka-bloody? Para bang sa lahat ng mga Jesus movie or film, yun yung pinaka-kalulos-lulos na sitwasyon. Sasabihin natin, hindi ganyan yung nakapasa natin, tama? Na madalas, konting dugo, konting sugat, okay na. Namatay sa krus, tama na. Ano ulit? Sabi dito, makibahagi ka sa pagdurusa ni
Kristo. Ang sabi po ng mga komentaryo, yung nag-aaral talaga ng dalubhasa sa Biblia, halos hindi nalalayo yung film ni Mel Gibson sa tunay na nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Kung babasahin niyo yung Isaiah, basahin nga natin ng malakas. Isaiah 52:14. Marami ang nagulat nung siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos di siya makilala kung siya ay tao ba yan? Nakukuha niyo? Tao ba yan? Di ba parang hayop? Parang ginawang hayop. Di ba? Yun, walang wangis na masasabi. Kaya nga sabi, pag sa unang tingin, tao ba to? Nagawa nila ito. Tingnan nyo tayo maarte tayo eh. Ayaw natin mahirapan. Ngayon, lalo na yung mga bata, yung mga kabataan, huwag mong turuan na mag-tricycle lagi, nakaservice lagi. Kami ngayon ni Abri, naglalakad na po kami papunta sa school. Naglalakad kami, hinahayaan ko siyang maarawan. Hinahayaan ko siyang magpawis. Pero ako'y pawis na pawis. Bakit? Ini-spoil natin yung mga bata na para bang ayaw natin silang masaktan, ayaw natin silang mahirapan, pero bandang huli, sila ang kawawa. Tama? Sila ang kawawa. Konting init, Daddy, it's so hot. Tama? It's so malamok. Wala bang aircon? Bakit? Kasi hindi sila nakakaranas na hirap, pero pang reality, dadanasin nilang hirap. Hello? Tingnan nyo, hindi nyo tinuruan magluto. Pagdating ng college, payat. Puro itlog. Puro hotdog. Yun lang kasi madaling lutuin eh. Hindi kasi bata pa eh, di ba? Awang-awa tayo sa kanila, pero kapag dumaranas na sila ng paghihirap, lalo pang maaawa. Kasi hindi mo pinayagan na tanggapin nila na kasama sa realidad ng buhay yung pagdurusa. Amen. Ngayon pala, hindi naman sa torturing ko sila. Hindi naman natin sila dinotorture. Yung normal lang. Gawin lang natin normal. Huwag tayo masyadong matakot. Yung normal lang. Baka naman, pagbuhatin nyo ng mabibigat na bagay. Sabi ni Pastor, matuto kang magdusa. Sabi, nakikibahagi tayo sa panahon na tayo dumaranas ng mga pagsubok, ng mga pagdurusa, suffering. Nakikibahagi tayo sa sakripisyo ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ang sabi, mga minamahal, huwag kayong magtatakas sa mabigat na pagsubok sa inyong dinaranas, na para ba itong di pangkaraniwan. Salip, magala kayo sa pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang malubos ang inyong agalakan kapag nahayag na ang kanyang alwalatian. So, pinapakita po sa atin na dahil alam mo na ngayon, dahil alam mo na ngayon na normal, okay, bahagi na ito, Kristiyano ka man o hindi Kristiyano, mas malala kapag hindi ka na Kristiyano. Bakit? Kasi ikaw lang yung nagpapasa. Amen. So, alam mo na ito yung bahagi ng buhay. Kasama ito sa ating buhay pananampalataya at buhay journey. Kaya ito yung magiging pangalawa na bunga nito. Ano daw po? Suffering grows as close to God. Dahil alam mo na dadanas ka ng problema. Tiyak, mahihirapan ka. Tama? Ngayon, dapat ito yung magtulak sa palapit, hindi palayo sa Diyos. Amen? Ngayon, tanggap mo na, daranas talaga ako nito. Pararanasan talaga ng mga anak ko yung pagsubok, yung hirap ng buhay. Sayang, gusto nyo kapag nawalan ng kuryente, maiinitan tayo. Hindi laging may kuryente ngayon. Diba? Sayang, gusto mo, kakagating ka ng lamok kasi taga-Pilipinas sa mga lamok.
Okay? Huwag kang maging, ilusyonada. Kaya sabi, huwag kayong mabibigla. Ang isa kasi, pinipilit natin baguhin, pero totoo, kasama na yun ang buhay. Okay? Dahil dito, dapat magtutulak yan sa'yo, dahil wala kang magagawa, mahihirapan ka, dapat ito yung magtutulak sa'yo, lumapit lalo sa Diyos. Amen. At doon makikita natin na sa ating paglapit sa Diyos, tandaan po natin, weakness teaches us to depend on God. Amen. Puntahan natin si Apostle Paul. Kilala niyo po si Apostle Paul, di ba? Siya po yung sumulat na napakaraming libro sa Bible. So iisipin natin, Pastor, parang hindi yata magandang halimbawa si Apostle Pablo. Bakit? Ang galing-galing niya. Para bang flawless. Diba? Nag-missionary journey, 3 beses, halos na nalibot yung buong Europe. Diba? Israel, ang dami niyang pinuntahan. Kumbaga, perfect. Nakalalagayan. Pero, ang sabi ng 2 Corinthians, chapter 12, verse 7 to 10, basahin nga po natin, ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami na mga bagay na nasaksiyan ko, ako'y binigyan ng kahirapan sa aking katawan, o yung tinatawag na thorn in the flesh, na nagsilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't bunggal akong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Hindi lamang yan. Ito, alang-alang kay Kristo, ako ay may kasiyahan saan? Sa gitna ng kahinaan, mga pagpuputya, mga kahirapan, mga pag-uusig, mga... Hindi po ba tayo nalalayo kay Apostol Pablo? Akala ko ba perfect siya? Sa tingin natin, ang dami niya kasi nagawa eh. Pero yung reality ng buhay, katulad din natin siya. Pero bakit siya nakagawa ng mga paano bang imposibleng bagay? Ito, sabi nito, meron siyang kasiyahan. Hindi siya nalilimitahan sa nangyayari sa kanyang buhay. Hindi dahil, may pagsubok ako, hindi na ako mag-church. Ay, umuulan, pastor. Hindi na ako mag-church. Hello? Diba? Meron bang nagsabi rito na, umuulan, hindi na ako kakain. Isa na. Diba? Ay, may problema ako, hindi na ako kakain. Hindi, mas maganda, hindi na ako hihinga. Diba? Ay, may problema ako, hindi na ako hihinga. Ay, meron akong pinagdadaan ng matindi sa buhay, hindi na ako hihinga. Hindi. Dito niya natutunan, nasa gitna ng kahinaan, pagpuputya, kahirapan, pag-uusig, kakibitan. Natutunan niyang magkaroon ng kasiyahan. Natutunan niyang magdepende sa Panginoon. Ang sabi nga, God's grace is sufficient. Ang sabi ng Biblia, meron po ako rito dahil nangunguha ako ng mga balunggay. Meron po kami, ano tawag dito? Yung passion fruit, dragon fruit. The dragon fruit. Di ba yung mga dragon fruit may tinig-tinig? Tama-tama ito. Hindi ko talaga inalis. Meron ako 2 bite dito. Hindi na siguro gaano makita. Napaghata ko, tumama. So, nung inaayos ko to, 3 araw na nakakaraan, sabi ko, susubukan ko na yung tinig sa laman ay maging literal. Pero bagamat sinasabi dito, hindi po talaga to literal na tinig sa laman. Nasabi niya, kahirapan sa katawan. Maraming iba't ibang speculation o yung hinahanap nila, yung dahilan. Pero ilagay na lang natin sabihin na natin, ano tawag dito? Yun nga, metaphor na ginamit si Apostol Pablo. Pero yun nga,
Sa literal na tinig sa laman, nakaranas na kayo ng salubsog, tama? At ang sama, gumaling ang salubsog sa labas. Di ba ang sakit? Every time na yan na nadudunggol, masakit. Kasi nasa loob. Masabi ng Bible, nakakairita yun eh. Di ba? Kahit natutulog ka dahil nga nandoon. Ang sabi ng Biblia, si Paul nagkaroon ng tinig sa laman. Okay? At ilang? 3 beses dito, pinapanalangin. Hindi ito yung, Lord, tanggalin mo po ito. Lord, tanggalin mo po ito. Lord, tanggalin mo po ito. 3 beses na tapos na. Di ba? Hindi. Mahabang process yun. Sino nakaka-relate? Na Lord, nawa, pagalingin mo ako sa sakit na ito. Lumipas ng 2 buwan, 3 buwan, hindi pa rin. Lord, tanggalin mo po yung sakit na ito. 4 na buwan, 1 taon, 2 taon. Lord, tanggalin mo po. Nakukuha niya? Yung sinabing 3 beses ko itong pinanalangin, hindi po ito yung sunod-sunod na araw o sunod-sunod na oras. It's a long process na habang siya nabubuhay, baka iniisip niya nung una, Lord, baka po pwede naman, naglulungkod naman ako sa iyo. Diba? Lord, baka po pwede naman. Pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sabi daw sa ibang salin, ang kagandahang loob ng Diyos ay sapat para sa iyo. Sa ibang salin, yun nga po yung God's favor. Alam niyo po ba, na mas kamangha-mangha pag sinabi yung God's favor. Yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. Bakit? Tingnan nito in reality, marami sa atin nagpe-pray ng kanyang matinding karamdaman, buhay pa hanggang ngayon. Nakukuha niya? Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Marami nagpe-pray sa atin, Lord, tanggalin mo ito, pagdurusan na ito, kasakitan na ito. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambabayad ko. Pero hanggang ngayon, may pambili ka ng gamot. Pinapalakpakan yun. Diba? Ang dami nating mga problema na hindi inaalis ng Diyos, pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. My grace is sufficient for you. God's grace is sufficient. Sapat yung biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, merong mas malalim na gustong gawin ng Diyos sa iyo kung bakit hindi niya inaalis yung mga bagay na inaayaw mo. Tama? Yung mga bagay na pinagpe-pray natin, paminsan, madalas, kaya hindi ito inaalis, meron pang tinuturo ang Diyos sa atin. Na kapag nawala na yung hindi natin matututunan yung mga bagay na yun. Amen? Kaya nga sabi, God's grace doesn't always remove suffering, but it strengthens us through it. Hindi ang goal ng Diyos alisin yung pagdurusa mo. Alisin yung mga bagay na para bang sasabihin niya magpapabagal sa iyo. Itong gusto natin, shortcut. Amen. Tama? Gusto natin shortcut, Lord, alisin mo na to para makapaglingkod ako sa iyo. Ibig sabihin, kapag meron yan, hindi ka makakapaglingkod. Kapag meron ka mga problema sa lalinin, hindi ka magpapatuloy. Pero dapat baliktad. Sabi, yung kahinaan mo dapat ang magtutulak sa iyo na lalo pang lumapit sa Diyos. Hindi paliktad. Okay? Dahil may problema, dahil may mga pangyayari sa buhay natin, hindi mo kaya eh. Kaya mo nga lalo ihingin yung tulong ng Panginoon. Amen. Kaya nga lalo kang dedepende sa Diyos, hindi dahil sa iyong galing. Kaya nga sabi ni Paul, para mawala yung yabang ko. Diba? Para ngayon wala na akong may pagmamalaki, kundi dedepende ako sa biyaya ng Diyos, tatanggapin ko yun. Kaya ngayon mag-iiba yung prayer natin eh. Amen. Hindi na, Lord, alisin mo yung suffering na ito. Alisin mo yung nagpapahirap sa akin ito. Hindi. Ang magiging prayer mo ngayon, Lord, tulungan mo ako lamang magtiwala sa iyo. Kahit ganitong ugali ko, magpapatuloy ako sa iyo. Amen. Kahit ganito yung ugali ng mga nasa paligid ko, hindi ito babase sa paglilingkod ko sa iyo.
Amen. Hindi ako mapipigilan ng mga nangyayaring kahirapan sa buhay ko, kundi lalo pa itong magiging daan para magtiwala sa iyo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi nga po, Paul's suffering helped him experience God's power more fully. Diba? Kung hindi dahil doon, sasabihin lang ni Pablo, galit kasi ako eh. Kaya nangyayari ito, kaya gumaganda yung buhay ko, umaayos yung sitwasyon, ang daming naliligtas kasi gumagaling ako. Pero dahil nakita niya ang kanyang kahinaan, nakita niya ang kanyang kakulangan, na hindi sapat ang lahat ng bagay. Amen. Kaya tandaan niyo po, amen. Kaya ngayon, may tinuturo sa atin eh. Kasi madalas, kapag nagkasakit, saan tayo pupunta? Doktor. Kapag nangailangan ng pera, saan tayo pupunta? Tumbay. Diba? Imbes na magpunta sa Diyos, pupunta sa tumbay. Imbes na mag-pray, pupunta sa tumbay. Totoo yan. Kaya lalo mong nababaw sa utang. Imbes na una magtiwala sa Diyos, kaya nga ito, gusto mo talagang maranasan? Bagamat, sinasabi ko na sa inyo, katulad ni Pablo, 3 beses na. Dahil niya, ayaw ng Diyos ng instant. May mga pagkakataon na hinihintay lang ng Diyos na magpatuloy tayo. Amen? Na magtiwala sa Kanya. Na mula doon, lalo nating mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na gagawa sa buhay. Hindi lamang yan. Hindi lamang sapat ang biyaya ng Diyos, kundi suffering produces spiritual growth. Sabihin niya po natin, suffering produces spiritual growth. Ay, wala na akong kausap. Ulit nga po. Na dahil dyan sa mga pagsubok, mga kahirapan ng sitwasyon ng buhay, lalong lumalago, lalong tumitibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 5, verse 3 to 5, suffering produces perseverance, perseverance, character, character produces hope. Nagsimula sa matinding pagdurusa, kahirapan, sabi dito, nagkakaroon ka ngayon ng perseverance. Na kahit ngayon, anong mangyari? Magpapatuloy ako. Hindi na ako basta-basta bibigay. At dahil doon, yung perseverance na po na yan, nagmumula dyan yung character. Inaayos yung ating pag-uugali. Na ngayon, kaya ko na ngayon harapin si kapatid. Kaya ko na ngayon harapin yung mga problema sa buhay ko ng masaya. At dahil dito, mag-produce daw yung character ng pag-asa. Na kahit kailan, dahil napatunayan mo, ang Diyos ay mabuti. Sa kabila na dumadaan ka ng matinding pagsulok, hindi siya nagbago. Hindi kanya iniwan, hindi kanya pinabayaan. Amen. Sa Tagalog, sabi, hindi lamang iyan. Ayun na naman. Ulit-ulit. Napasin niyo yung word na ikinagagala. Diba? Para bang, Lord, para bang imposible? Na nasa gitna ka ng matinding suffering, tapos magagala ka, ay baliw. Kaya ang daming hindi makapaniwala sa mga Christian eh. Diba sila Pablo, tsaka sila Silas, mga pinag-aagupit, tapos nilagay sa bilangguan, tapos nag-aawit pa ng papuri, ay mga baliw. Pero doon sa sitwasyon na yung kumikilos ang Diyos eh. Diba? Doon lalong naaayag yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng Romans ay hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itiisip pa na natin. Talagang reality po yun eh. Hindi talaga yung enjoy na enjoy mo. Talagang pagtitiisan. Di ba? Dahil alam natin na ito ay magbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na
sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob niya sa atin. So, dahil yung Holy Spirit nasa sa'yo na, siya yung magbibigay ng reminder. O anak, tuloy na. Huwag kang huminto. Diyan ka mag-grow. Diyan ka patuloy na papatatagin, papalakasin ng Panginoon. So, sabi nga po, sa pamamagitan ng pagsubok at pagdurusa ng buhay, ang mga pananampalataya daw ay pinipino at hinuhubog sa image ni Jesus. So, napapalalim po yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at pinipino nito tulad ng isang apoy o ginto sa isang apoy. Di ba? Nire-refine. Inaayos yung mga pangit na pag-uugali. Diyan po yan nagaganap sa mga suffering. Kaya hindi inaalis ng Lord yan. Kundi baka meron pa rin sa langit na nag-aawayan. Okay? Baka sa langit may nagtatampuhan pa rin. Oh, bakit hindi kayo magkasama sa kwarto? Alam mo na. Ayaw na sabihin. Oh, sa pagtitiis natin, ang mga pagsubok ay may pananampalataya at pagtitiwala sa sovereignty at kabutihan ng Diyos. Siya yung ating pag-asa. Na ang Diyos yung may control. Amen. Lalo tayo ngayong naniniwala na God is in control. He is a sovereign God. Na dahil dito, lalong lumalalim. Kapag alam mo na may plano ang Diyos. Hindi yung, ay, nako, baka hindi alam ng Diyos yung nangyayari sa akin. Baka nakalimutan ako ng Lord. Kaya ako dumadanas ng ganitong sitwasyon. Pero nagkakamali po tayo. Pag sa ganung panahon, isipin nyo lagi, may inaayos pa ang Diyos. Kapag yung mga prayer nyo hindi pa tinutugon ng Diyos, okay, balik na naman tayo. May inaayos pa ang Diyos. May tinutuwid pa ang Lord sa akin. Paano na kapag ito binigay ng Lord sa akin? Ano kaya yung magiging reaction ko? Ano kaya yung magiging ugali ko? Kung bibigyan ako ng 10 milyon, 20 milyon, ano kaya magiging si Pastor God? Bakit hindi nyo na nakikita dito? Diba? Parang gano'n. Na dahil doon, kung binigyan ba ako ng malaking sasakyan o ng aeroplano ng Panginoon, anong gagawin ko? Kasi inaayos pa yung character natin eh. Inaayos pa yung ugali natin. Amen. Inaayos pa yung pag-asa natin. Yung pag-asa mo hindi dyan sa material na bagay, kundi dahil kapag nawala yung material na bagay na yan, diba, mag-iiba yung reaction. Pero kapag ang iyong pag-asa ay na kay Kristo, kahit mawala yan. Kasi alam mo, bibigyan ka niya ng katiyan. Amen. Diba? Kapag nawala yan, dahil alam mo, galing yan sa Diyos, hindi galing sa galing mo. Diba? Kasi pasipag ako, pinagtyagaan ko talaga yan. Ginawa ko talaga yan. Pinag-aralan ko talaga yan. Tapos nawala. Diba ang sakit? Pero pag alam mo, bigay ito ng Lord sa akin. Papalitan ito ng Lord. Amen. Papalitan ito ng Lord. Nang pasigit. Kasi nga, sabi ng Panginoon, I have a plan for you. Diba? Merong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. So, ang sarap tingnan na doon sa mga suffering na yun, lalo tuloy tumitibay. Lalo tuloy lumalalim yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Na doon sa pagdurusa, ito'y gumagawa ng pag-asa, hindi ng kawalan ng pag-asa. Diba? Kaya nga lagi, kapag meron ka ngayong challenge, matuwa ka. Bakit? Kasi yung susunod doon, alam mo, yung mas magandang nangyayari. Kay Job, nawala ang lahat, pero pinalitan ng higit. O gusto niyo palitan ng higit? Matuto tayong hayaan na kumilos sa Diyos. Amen? Hindi alisin na. Okay? Sabi nung katulad daw ng kay Job, alisin mo. Okay? Gusto ng Panginoon na huwag kang magtiwala sa anumang bagay o kanino pa man, kundi sa Kanya. Upang sa ganung pagkakataon, makita po natin yung katapatan ng Diyos. Sabi nga, every trial of suffering is the opportunity to grow in the faith. Gusto nyo mag-grow? I-welcome natin ang mga suffering. Madalas, siguro marami na tayong tinakbo ang suffering.
Na every time na yung pagdurusa na yun, dumarating sa atin at ayaw na ayaw natin, kaya hindi tayo natututo. Hindi tayo natututo. Diba? Tapos mabibigla ka naman, next year, andyan na naman siya. At kapag iniwasan mo na naman, sa susunod, iba lang naman. Diba? Ibang klase lang, pero iba rin. Kasi hanggang hindi na mold, hindi ka nagbabago, hindi ka nag-grow. Alam, iniwan lang yung sa multiplication table, diba? Hanggang di mo nasasaulo to, darating ang panahon, haharapin mo na naman si multiplication. Dahil ngayon alam mo na si multiplication, hindi ka na nahihirapang harapin. Tama? Di ba nung maliliit tayo, addition, madali, 1 plus 1 equals 2. Pero multiplication, division, ang hirap eh. Pero nung pinag-aralan mo, tinanggap mo na kailangan ko itong matutunan, di ba ang dali na ngayon? Pero lang sa iba. Kaya pala may nagre-react dito. Ganun din sa pagsubok, ganun din sa mga problema. Na yung kawalan, naranasan ko ng mawalan eh. Noodles, favorite ko yan. Matulog sa lapag, di ba? Dati parang ang hirap ng ganung buhay. Pero kapag naranasan mo na yung hirap ng buhay, tapos papatulugin ka, hindi yung, pastor ako dito, papatulugin mo ako sa, di ba? Pero hindi eh. Wala yun. Kasi yung naranasan mo yun. Natututo kang mag-grow. Natututo kang makipag-deal o makihalubilo sa mga tao. Amen. Kaya nga po sa tuwing tayo ay dumadanas ng pagsubok, kailangan po natin hanapin ang presensya ng Diyos. Hindi si Gumbay, hindi si Doktor. Bagamat kailangan natin yan, ang mga tao. Sabalit unahin muna natin ang Panginoon. Amen. Ma-remind tayo. Ang sabi nga po, sige, picture niyo na. Instead of running from suffering, run to God and allow Him to work in you. Na every time, Lord, hindi ko na to kaya, punta ka sa Lord. Sa tuwing mag-aalala ka na, punta ka na naman sa Lord. Sa tuwing hindi ka na komportable, punta ka na kagad sa Lord. Amen? Ito yung magpapatakbo sa iyo, ito yung magtutulak sa iyo na sa kahinaan natin, kailangan natin ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Lord. Pangatlo, Jesus understand our suffering and offers it. Nauunawaan ni Kristo ang ating kahirapan, ang ating pagdurusa, ang ating mga problema. Kaya nga nagbibigay siya ng pag-asa. Amen. Ito, gasgas na po ito. Bagamat lagi natin gustong talagang i-deem mo sa isipan natin na by His wounds we are healed. So, Jesus endured suffering so we could find healing in Him. Amen. Nakita niyo yung kaninang bugbog na katawan. Yung kahirapan, yung paghihirap, pagdurusa ng Panginoon. Gustong ipakita sa atin ng Panginoon na dama niya tayo. Dama ng Diyos at hindi baliwala sa Diyos yung nararamdaman mo. Okay? Ano mang problema yan, ano mang matinding sakit ng kalooban, ano mang paghihirap yan, dama ng Diyos yan. Hindi yan, sige, anak, simple lang yan bakit ka ganyan, napaka-bebe mo. Diba? Hindi. Concern ng Diyos sa atin. Naramdaman ng Diyos sa atin. Okay? Kaya sabi rito, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito para sa pamamagitan ng pagtitiwala niyo sa akin ay magkaroon kayo ng katagumpayan o tagumpay at grabe, no? Kumbaga, kung pwede nga ng burahin itong kasiyahan, pero hindi eh. Kasi alam niyo, pagkatapos kasi ng problema, di ba? Yung parang yung mga anak ka, yung hirap na hirap ka pagkatapos nung nailabas na, di ba kung iiyak ka na ngayon, hindi sa sakit, kundi sa joy na ito na yung anak ko. Tama? Na sa kabila ng kahirapan na yon, kapag nalagpasan mo, kapag napagtagumpayan mo na yung dinadanas mo nito, magkakaroon ka ng kasiyahan. Kaya ngayon, sinasabi ni Pablo, sinasabi ni Pedro, huy, huwag ka na mabibigla. Okay. Magkakaroon ka nito. So, advance mo na.
Habang ngayon, ikakaroon ka ng problema, uy, ina-advance mo na isipan mo. Magkakaroon ako ng kasiyahan. Pagkatapos nito, makikita ko yung magandang obra maestra ng Diyos sa kahirapan nito. Amen. Noong nagtatabaso kami ni Brother J.R. doon sa lupa na pagtatayuan namin ng bahay, lagi niya narinig sa akin, malapit na, matatapos na. Diba? Parang gusto kong i-looking forward, hindi yung ngayon, ang hirap magtaga, ang init Makati. Diba bro? Pero kapag iniisip mo, uy, may magandang bahay dito, magkakaroon ng church dito, di ba? Ang sarap. Pero yung process, ang hirap. Magtitiis ka talaga. Yun ang reality. Hindi naman tayo nagdidelusional. Pero sa kabila noon, if you will look forward, kung talagang iniisip natin na, uy, meron kasama natin ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Amen. Magtatagumpay tayo rito. Lagi may pangako ng Diyos. Sa pamagitan ng pagtitiwala nyo, kay Jesus ay magkakaroon kayo ng tagumpay at kasiyahan. Haharapin ninyo ang mga problema at tribulation sa mundong ito. Pero, mabuhayan kayo ng loob. O kayo lang doon tumingin sa negative. Kundi sabihin, mabuhayan kayo ng loob dahil nanalo na ako sa pakikipaglaban sa mundo. Amen. Kumbaga, meron na nagtagumpay. Dadaanan mo na lang. Amen. Diba? May nakatapos na nito. At ikaw din ay magtatapos na may katagumpayan. Nasabi nga po ni Tim Keller, isa po siyang pastor, na sabi niya, Jesus Christ did not suffer so that we would not suffer. Ano ulit? Si Yeso Cristo hindi naghirap, kaya masabi ni Pablo, makisama tayo, di ba? Makipahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Sabi, Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. But, ano ibig sabihin? He suffered so that when you suffer, you become more like Jesus. Di ba? Na habang doon sa suffering na yun, nagiging katulad ka kayo ni Jesus. Yung character niya, yung pagkatao niya, yung character niya, yung pag-uugali niya, nagiging ganun ka rin. The gospel does not promise you better life circumstances. It promises you a better life. Nakakaroon ng better life kapag napagtagumpayan mo yung isang buhay na puno ng pagsubok. Tama? Diba? Yung parang ngayon. Kaya ka naging grade 2 kasi napagtagumpayan mo yung pagiging grade 1. Lalo na yung mga college. Di ba ang sarap-sarap magka-graduate? Dahil napagtagumpayan mo yung mga tests, yung mga projects, yung mga thesis. Di ba ang sarap? Pero yung process na yun, ang hirap. May mga nagpupuyat dyan, may mga na-stress dyan. The same thing with Jesus. Sinabi sa atin, hindi siya nangako. Yes, yung buhay na ganap at kasaya-saya, bunga pala iyon. Okay? Bunga pala yun ng mga hindi kanya inaalis sa suffering, kundi ibigyan kanya ng lakas. His grace is sufficient for us. Yung masaganang habag ng Diyos, ano man ito ang kagandahan. Kung karunungan ito yung ibibigay niya sa'yo. Kung pangangailangan pinansyal, ibibigay niya ito sa'yo. Tutulungan ka niyang makaraos o makapagtagumpay. Akin pala yung raos. Hindi. Tinutulungan ka nitong magtatagumpay doon sa anumang hamon ng buhay na yan. At dahil dyan, lalong kang magtitiwala sa Diyos. Lalong tatatagan yung pananampalataya. Pero hindi ko natatapos dyan. Bakit? Kasi may role ang community. Sabi mo, may bahagi ako. Okay? Na bilang mga mananampalataya, bilang isang kawan ng Panginoon, meron daw tayong role at compassion na dapat gawin sa mga taong ito o sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ng Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So ini-encourage daw tayo mga disciple, tayo mga mananampalataya na magdala ng pasanin sa isa't isa. At dahil doon, anong dakilang utos ng Panginoon?
Love the Lord your God and love your neighbor. No, sa pamagitan ng papapasad, okay? Kaya pala hindi naalis. Kasi madalas, gusto kanyang maging part, okay? Bahagi ng misyon. Part ng bahagi na maranasan ng tao, yung pag-ibig, kadakilaan ng Panginoon. Okay? Na sa pamagitan ng tunay daw ng pagkahabag at pagkakaisa ng mga kapatiran. Okay? Wala. Ay makikita natin at makikita ng tao na ito yung mga kawal ni Kristo. Ang sabi nga ng Matthew 9:36, na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila. Matthew 9:36. Na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Na parang walang tupang, parang mga tupang walang pastol. So si Jesus, naandun yung kanyang compassion. Nung nakita niya yung mga tao, tuliro. Diba? Na-overwhelmed sa mga challenges, sa mga suffering sa buhay. Sabi ng Panginoon, hinahabag siya. Nandoon yung pakikiramay ng Panginoon. Na maging dito sa John chapter 11:35, isang napakaliit na verse, pero sabi, Jesus, pero pansinin niya, di ba all-knowing si Jesus? Kaya nga sabi ni Jesus, hintayin niyo lang, huwag muna tayo pumunta doon. Di ba? Alam ni Jesus na may sakit si Lazaro. At alam niya, nagagaling. Pero bakit umiyak pa siya? Di ba yun? Parang yung oras na yun, alam niya, papapagunin niya naman niya eh. Di ba? Bubuhayin niya si Lazaro. Hindi ka na dapat umiyak. Pero dahil daman niya, dahil gusto niya na nakikisimpat siya. Diba? Yung compassion, yung heart nila Maria, nila Marta, diba? Ang hirap nang mawalan ng mahal sa buhay, lalo na yung lalaki. Tapos babae na lang ang mga natira. Diba? Yung parang dito pinapakita na yung heart ni Jesus, bagamat only a few minutes, bubuhayin niya si Lazaro, parang hindi na kailangan umiyak eh. Pero ipinadama niya. Ipinadama niya kila Marta at Maria yung damdamin ng isang nawalan na mahal sa buhay. Pangalawa, yung kamandan ng kamatayan. Diba? Dito, sabi nga, ito yung bunga ng kasalanan. Na talagang yung heart ni Jesus, talagang naandun yung compassion niya dahil ang laki ng sinira nito sa mundo. Ang laki ng nagawang depressions, kabuluhan sa buhay ng mga tao. Diba? Pero dahil nga doon, pinakita niya sa atin na nais niyang pakiramay. Kung paano siya nalungkot, nagkaroon ng pagyati, nais din niya tayo na ipakita natin yung pakikiramay sa ating mga kapatid. Amen. Paano natin ito gagawin? Sabi nga po, ilan to sa mga bagay na pwede natin gawin. Una, sa pamagitan ng pagdama sa sakit ng iba. Diba? Simple-simple lang yun eh. Pabebe. Diba yung mga ganyan? Imbis na ibigay or damin yung kanyang nadadama. Ang hina naman ng pananampalataya mo, kapatid. Kailangan nila ng pakikiramay. Ano bang problema, ano bang sitwasyon? Huwag ho natin gayahin yung tatlong kaibigan ni Hope na imbis na i-comfort, i-encourage, ginudge pa sila. Hoy! Baka nagkakasala ka, aminin mo na. Imbis na, alam mo, kasama yan sa buhay. Diba? Merong kagalakan pagkatapos ng problema. Merong kasiyahan pagkatapos ng pagsubok. Amen? Sabi doon, damhin. Pagdama sa sakit ng iba. Pangalawa, pag-alok ng tenga na handang makinig sa kuya. Huwag ka munang magsalita. Paminsan, kailangan nila. Kaya nga, ang laki ng mga itutulong po ng mga PX3 po natin. Kasi, dito, halos, diba, wala tayong oras
para sa pakikipag-share sa isa't isa. Mga maya-maya, kakain tayo, pagkatapos uyan na. Buti nga, may family day pa tayo eh. Kaya, paminsan naman, nahiyan sabihin, di ba? Kasi maririnig ng katabi. Kaya napakalaki ng tulong yung ating mga PX3. Kung wala ko kayong PX3, ka-PX3, it's about time, be a part of it. Okay? Sumali po tayo. Kasi ito yung community na safe. Ito yung gusto ng Panginoon na pag-alok ng tenga na handa makinig sa kanila. Huwag po tayo magsalita. Hayaan lang natin sabihin. Huwag natin i-depensa. Paminsan, hindi nila kailangan ng sagot. Kailangan nila na makikinig lang sa kanila. Maraming tao nag-aanap lamang ng mapaghihingahan. Hindi nila kailangan ng solusyon. Kailangan lang nila ng merong makikinig sa kanila. Okay? Kaya ang trabaho mo, makinig. Huwag hatulan, makinig. Pangatlo, pagbibigay ng practical na suporta at encouragement. Hanggat hindi mo nagagawa yung una at pangalawa, huwag mong gagawin yung pangatlo. Magkakamali ka. Paminsan kasi, palagay mo lang, di ba? Madalas katulad yung tatlong lalaki, palagay nila nagkasala si Job, kaya ang tindi na nangyari eh. Di ba? Huwag mo nang gagawin yung number 3. Madalas dito tayo nagsisimula. Alam mo, kailangan mo mag-pray. Alam mo, talagang pinapalo ka ng Lord, kaya bumalik ka na sa church. Lalong hindi babalik yan. Simulan mo muna, Damin mo muna yung kanyang problema. Kasi hindi mo siya maunawaan. Hanggat hindi mo nadadama yung problema nila. Sa'yo, tama, malakas ka dyan. May pananampalataya ka, malaki. Yung mataas yung way ng faith mo sa halimbawa sa money. Diba? Eh siya, sasabihin niya, alam mo, meron akong problema, 100 piso. Ano? 100 piso lang? Diba? Pero yung 100 piso pala sa kanya, napakalaking bagay na. Hello? Nag-judge ka na kagad. Nagbigay ka na kagad ng ano. Pero ang totoo, misty piso, wala siya. Ako nga nun, sabi ko nga sa'yo, yung asin at posporo, mahalaga sa akin. Ito, mawala na ang lahat. Huwag lang mawala yung asin at posporo. Kasi yun yung kalag ko eh. Kailangan ko nung pang-start, yung asin, pandagdag sa pampaalat. Yun lang. Pag nawala yun, wala na. Sira na ang buhay ko. Simulan po natin gamin. Unawain. Kasi pag nadama mo yun, maunawaan mo, bakit niya ito nasasabi? Bakit niya ito kinatatakutan? Bakit ganito yung kanyang problema? Tama? And then, kapag napakinggan mo na siya, doon ka pa lang magbigay ng suporta or encouragement. Magagawa natin, ano daw? Sabi, magtulungan kayo ng pagbubuhat ng pasanin sa bawat isa. Alam niyo, kinabe-bless ko dito sa church na ito. Marami na ako naging kaibigan ngayon ulit. Dahil nga gusto kong lumago yung friendship at yung connection sa FB. Walang isa man church na ito ang nag-chat sa akin, Pastor, baka po pwede pahiram nga ng 300 o 200. Wala. Dumating yung pandemic sa atin. Diba, sabi nga namin, sige po, kung may pangangailangan kayo, sabihin niyo lang sa church, kahit yung pambili ng online, ng data, diba, willing kaming tumulong dahil nga hindi tayo nagkikita-kita. Alam niyo, namano nga ako sa Diyos dahil alam naman natin na totoong meron tayong mga pangangailangan. Pero walang isa man, literal, na nagsabi sa akin, Pastor, wala akong pambili ng ganito, wala akong pambili. Ngayon, ang daming nag-chat sa akin dahil nga napapakid tayo at napapfriend ko sila, Pastor, baka po pwede, pambili lang ng bigas. Ang dami, hindi natin ka-church. Patunay lang na hindi kayo lumalapit sa akin, lumalapit kayo kay Jesus. Amen? Hindi dahil sa, dagdag pabigat pa tayo kay Pastor. Hindi. Dahil alam ko, mas nagtitiwala tayo sa Panginoon, sa sagot ng Panginoon, sa provision ng Panginoon. Amen.
kaysa ng tao. Ituloy po natin yun. Because, ayun na, open our arms. Na, sige, nagbibigay kami ng tulong. Handa kami tumulong sa panalangin, sa pagsuporta, upang madama nila yung pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, healing does not always means absent of suffering. But it does means experiencing God's presence, grace, and strength. Na sa suffering, nararanasan natin yung biyaya ng Diyos, yung masaganang habag ng Diyos, yung kalakasan ng Panginoon, na sapat ang biyaya ng Diyos. Na every time you suffer, every time you face troubles, isipin mo kaagad, sapat ang kapangyarihan ng Diyos. Ano man ito? Ano mang area ito ng sitwasyon ng buhay mo? Sapat ang biyaya ng Diyos. His power is at work and His ultimate healing is coming. Amen? His ultimate healing is coming. May pinapagaling sa atin ng Diyos, may inaayos ang Diyos sa atin. At nais rin tayo gamitin ng Diyos para sa mga kapatid na dumaranas ng suffering upang maipadama ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin, our suffering demonstrate God's ability to transform from darkest hour into the greatest triumph. Every time we face troubles, sufferings, isipin po natin, itong madilim, magulo, mahirap na sitwasyon, kayang gawin ng Diyos na isang dakilang himala, dakilang kapangyarihan ng Diyos na siyang magtatagumpay sa bawat isa sa atin. So ano yung dapat natin gawin? Lean on God's grace in your suffering. Magtiwala, lumapit tayo sa Panginoon. Then trust in God's plan for healing. Ano man itong healing na ito, magtiwala ka sa Panginoon, may inaayos pa ang Diyos. Whether physical, emotional, and spiritual. And lastly, find hope in Christ, who suffered for us and offers eternal healing. Kamayin po tayo. Awitin po natin yung kaninang awit. Yung worship na una. Ayan po natin tayo lahat ay pumikit. Pag nilay-nilayan po natin yung mga salita niya ngayon, kung meron po tayong mga naranasan sakit, problema, na itong oras na ito, huwag natin intindihin muna yung ating mga katabi. Sa mga naranasan natin sakit at pagdurusa, isipin po natin yung pagsubok at pagdurusa na ito na ating kinarap ay ito ba ay nagpatatag sa iyo sa Panginoon? Nagbigay na ito ng pagpapalalim na pag-asa sa Panginoon? Na habang pinag-iisipan mo yung mga katanungan ito, magsiyasat po tayo sa mga nakaraang araw, nakaraang buhay po natin, ang mga nakakaraang taon. Kamusta po yung ating pagtitiwala, pagkilala na sapat yung biyaya ng Diyos? Merong healing na parating. Hallelujah. Sige po. Atin siyang sambahin, papurihan. Yes, Lord. Deklara po natin yung kadakilaan ng Diyos. Kaya po natin na sa oras na ito, ito yung magpupuno. Ano bang mga kahirapan, suffering, problema, ibigay po natin ito ngayon sa Panginoon. Huwag po natin takbuhan. Ilapit po natin yan sa Lord. Yes, God. Amen. Yes, Jesus. Oo, sasambahin ka namin. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga pagdurusa, Panginoon. Yes, Lord.
mo kami, Panginoon. Ipaalala mo ang mga salita mo na aming napakinggan ngayon. Mula sa oras na ito, depende kami sa iyo. Hindi sa aming lakas, hindi sa galing namin at ng ibang tao, kundi aasa at magtitiwala kami sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Yes, Lord. Luwalhatiin ka, Panginoon. Yes, God. Sige po, deklara natin na pag-ibig ng Diyos sa atin, ang katapatan ng Diyos sa atin, mas mangibabaw. Hallelujah. Ang mga bagay na ginagawa ng Diyos, hindi na mga problema natin sa buhay. Yes, God. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. God, remind us your faithfulness, your grace, Lord. Yung masagana mong habang na nagbibigay ng lakas, magpapatuloy, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Na hanggang ngayon, nandito kami. Hanggang ngayon, buhay kami, O Diyos. Na sa kabila ng mga kasakitan, sa kabila ng mga kailangan. Oh, yes, God. Purihin ka. Ikaw ang patuloy na nagsusustain. Ikaw ang patuloy na nagkakaloob. Amen. Yes, Jesus. Napakabuti mo. Napakabuti mo po, Panginoon, sa amin. Yes, sige po, deklara po natin ang kabutihan ng Diyos. Yes, God. Hallelujah. Oh, purihin ka. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung madalas, imbis na magtiwala sa iyo, nag-aalala kami. Kung madalas, imbis na ma-realize namin kayo kailangan namin. Sa iba-iba, kung kani-kanino kami lumalapit. Sa oras po na ito, Lord, ayusin mo ang aming puso. Ayusin mo ang aming kaisipan, Lord God. Mula ngayon, depende kami sa iyo. Yes, Lord. Depende kami sa iyo. Magtitiwala kami sa iyo, Lord. Amen. Oh, Lord. Oh, yes, God. Oh, yes. Hallelujah. Oh, amen. Yes, Jesus. Yes, Lord, kay buti mo. Yes, God. Amen. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your message today. Marami kang inaayos. Marami kang tinatama sa aming mga pananaw sa buhay. Salamat po na naunawaan namin ngayon na ang anumang suffering ay bahagi ng buhay namin at hindi po kami nag-iisa. Nariyan ka upang tulungan kami magtagumpay, umasa at maranasan ang iyong masaganang habag. Sinubo mo rin ang bawat isa, ang mga kapatiran, Panginoon, upang magtulungan ng pasanin, Panginoon, sa mga hamon na aming kinakaharap sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Marami pong salamat
sa kagalingan, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Sa mga sagot, sa mga panalangin, kahit yung mga panalangin hindi mo pa sinasagot, Panginoon, dahil may tinuturo ka at may masigit ka pang pinapagaling at inaayos sa mga buhay namin. Sa ngayon, ay magdedepende kami sa iyo. Magtitiwala kami sa iyo. Ano man ang maging sitwasyon ng aming buhay. Lord, we are so excited na pagkatapos nito ay kagalakan at naghihintay sa bawat isa sa amin. Kaya marami pong salamat na sa kabila ng may mga pagsubok, sa kabila ng mga pagdurusa, ay meron kami kagalakan na nagbumula sa iyo. Kaya ikaw ang aming papupurihan. Ikaw ang aming ipagmamalaki. Kayo ang aming may tatanghal sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin mo Diyos. Amen. Dako po tayo sa gawain ng pagbibigay. Sino po rito may pera? Pakitaas nga yung kamay. Alam niyo po ba na nag-uusap-usap yung mga pera natin? Oo, maniwala kayo, nag-uusap-usap po yan. Nagpapasikatan pa nga yan. Sabi po ng 1,000. Alam mo yung pinakamalayo kong narating? Sa mall. Alam mo yan. Madalas ako sa mall. Kasi Starbucks, madalas ako dyan. Minsan nasa Bingery. Tapos, nagsalita yung 500. Sabi niya 500. Ako din, relax lang ako. Madalas ako sa parlor, minsan massage. Minsan nagbo-mall din ako, kaya ng mga Chowking, mga Jollibee. Sabi naman ni 100. Ako, 7-Eleven. Minsan palengke. Grocery. Ngayon, yung 20 po sa akin 50, di makapagsalita. Nahihiya po sila. Sabi nila, buti pa kayo, pa-relax lang, naka-aircon pa. Ako, nasa church, sabi ng 50. Saka ng 20. Nakakatawa po, no? Sabi po nila, nakatambay lang kami sa church. Pero sabi naman ng 20, at least ligtas. Na-born again po sa sobrang dalas nila sa church. Ang pinakamalayong narating, hanggang langit, 20. Umabot po, natalo niyo yung mall. Huwag po kayong matuwa. Ilan po rito yung hanggang ngayon, unbeliever pa yung 500. Hanggang ngayon yung 1,000 natin. Sabi ng 1,000, willing daw silang dumaan sa process. Mag-BBX3. Kasi ang dami nga doon Christian na 20 sa 50. Sabi ko, Rob, bakit na po maging madali yung pagbibigay, malaman natin yung allowed about giving. Importante na, kasi kapag wala yung love, sabi Rob, nagiging suffering. Nagiging parang pabigat o ritual lang yung pagbibigay natin. Di ba yung mga anak natin, hindi naman siguro kayo nahihirapan magbigay ng baon. Tama po ba? May nahihirapan po bang? Pag humihingi po ba yung anak natin, may nahihirapan pa rin na. Parang suffering pa rin yung pagbigay sa anak. Kasi nga po, may love siya. So, importante, kung malalaman natin yung kung gaano natin kamahal ang Diyos, doon natin makikita na yung pagbibigay is full of joy. Hindi suffering. Amen? Tayo po'y manalangin sa Lord. Amang banal, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Patuloy niyo kami sinasamahan, Lord, pinapaunawan sa amin, Panginoon. Na kami mga anak mo, Panginoon, kami tinubos mo sa kamila ng suffering na paghihirap namin, Lord. Patuloy na nakakaranas kami ng kagalakan, Lord. Maging sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, naniniwala ako na full of joy namin mararanasan ito, Panginoon. Dahil kasama ka namin na alam namin yung dulo nito, Panginoon, na yung aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa aming pagbibigay, maging kagamit-gamit ito sa iyong harapan, maging kalabuan ng aming iglesia o Diyos, maging bahagi kami nito, Panginoon. Salamat sa pagbubukas ng puso at isipan at maghari ka sa aming tahanan, sa aming puso. Kasi ikaw po binibigay ang pinakamataas na pagbubukas ng Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ganda. Palakasan nga ng tapos. Always thought you were the best. I guess I always will. Always felt the need for rest, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but always saw it through. I had only one friend that I wanted to be. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. I had only one friend left and wanted to be you. That knows me inside out and has with me together and believes without a doubt that I can move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Always thought you were the best. I guess I always will. Always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes it took the hard road, but it always saw it through. I had only one friend left. I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together, believes without a doubt that I can move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out. Someone to keep me together and leaves without a doubt that I can move the mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. If I had only one friend left, I wanted to be you. I love you. I love you guys. Daddy, that's so loud. Power niya ay Super Joker at Super Lasan. Matigas, bakit? Kung sa'yo matigas, sa langit. Flying? Bakit? Malakas? Saan siya malakas? Pagbuhat ng mga gamit. Super
superpower niya ay mabilis siya makatulog. Kasi palagi siya kalmado. At magaling siya mag-share ng Word of God. Happy Father's Day. Birthday, baby, I love you. I love you. Ay, ikaw sa Papa, wala. Alam ko may papa ay nasa tira at walang hanggan. Gano'n ka si Daddy. Gano'n na. Tingnan. Big. Ganyan ulit. Sige, anong sasabihin kay Daddy? Daddy, happy birthday. I love you so much. Daddy, I love you so much. That I love you. Happy birthday. Gano'n mo ulit si Daddy? 10 million thousand. Ano message mo kay Daddy? Love you, Daddy. Happy wonderful day. Walang talusan. Anong message mo kay Daddy? Happy Father's Day. Thank you, Daddy, Daddy. Nag-work ka para sa amin. At thank you, Daddy. Binibili mo ka ng candy. At thank you, Mother. I love you so much. Gano'n mo si Daddy. Gano'n mo si Daddy. More? Gano'n mo yung kalat si Daddy? 100% super super. Kasi Daddy, best friend ko yan. Kahit ano mga problema, nandiyan siya para sa akin. Mabait na mabait yan. Love na love rin ako ni Daddy. At love na love ko rin siya. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Say I love you. Say I love you. I love you. Fathers. My dad's a hero to me. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. My dad's a hero to me. Built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. My dad's a hero to me. Built me a house in the arms of a tree. He taught me to drive and to fight and to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see my dad's a hero. Ano na yun? Kaya wala ko sa mga bata, may konting